Nabalot ng saya at kilig ang Christmas party ng isang klase sa Pangasinan. Ang regalo kasi sa isang estudyante, hindi mug o yung frame, kundi ang kanyang crush. Yan at ang history ng pagbabalot ng mga regalo, ibabahagi ni Kuya Kim. Kuya Kim, ano na? Nakapag-unwrap na ba ang lahat ng natanggap na regalo ngayong Pasko? Ang estudyanteng ito mula San Quintin, Pangasinan, abay, oo. Paano ba naman ang natanggap na regalo ni Hana sa kanilang Christmas party? Walang iba kundi ang kanyang crush na si Prince. Nabinalot pa ng gift wrapper from head to toe. Sinulat ko po sa wishlist ko. Wala pa akong binanggit na pangalan. Ang sinabi ko lang po siya. Inisip po nila na ibalot po nila ako. Okay lang naman po. Nagulat po ako kasi hindi ko po ina-expect na ibibigay po talaga nila yung joke ko po sa wishlist ko. Hindi ko po ini-expect na magiging viral po kami. Pero paglilinaw nila, katuwaan lang daw ito. Hindi ko po ina-expect. Pero I'm happy naman po. Kuya Kim, bakit nga ba nakasanayan nating ibalot sa gift wrapper ang mga regalo? Kuya Kim, ano na? Maliban sa pinoprotektahan nitong regalo, ang pag-gift wrap nakakadagdag ng sorpresa at kasiyahan para sa tatanggap nito. Katunayan, ayon sa isang pag-aaral sa isang universidad sa Texas sa Amerika, napag-alaman na mas pinapahalagahan daw ang mga nakabalot na regalo kumpara sa mga hindi. Alam niyo ba na pinakaunang wrapping paper ay nadokumento sa Southern Song Dynasty sa China? Ang mga monetary gifts kasi noon ay binabalot sa papel na parang sobre na kung tawagin, qipaw. Ang mga Japanese naman may traditional na tela na ginagamit bilang gift wrapper. Ito ang furoshiki na mas eco-friendly daw kumpara sa wrapping paper. Ang nagpauso naman ng mga gift wrapper na may iba't ibang disenyo na ginagamit natin ngayon ang magkapatid na Rolly at Joyce Hall na nagmamay-ari ng isang stationery store noong 1917. Ang halaga ng regalo di nasusukat sa gara ng pinambalot dito dahil it's the thought that counts. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.